totoo ba naniniwala mga Protestant biblical scholars na hindi lahat ng mga image ay Diyos-Diyosan? Yes po. Unang-una, bago ko po sagutin yan, alam na alam po natin lahat na meron pong mga non-Catholics at mga Protestante na naniniwala na yung pagkakaroon ng mga imahen, mga ribulto o ng mga larawan, yan po ay kasuklam-suklam sa Diyos, ipinagpapawal ng Biblia, at ito po ay idolatry. Pero nagkakalak ako dahil meron namang ibang mga Protestante na hindi naniniwala na hindi lahat ng images ay matatawag na idols. So, bakit ganito ang kanilang panindigan ng mga anti-Catholic? Kasi doon sa, alam naman natin yung number 1 na talata na ginagamit nila ay yung Exodus chapter 20 verse 4 or yung Deuteronomy chapter 5 verse 8 na ang nakasulat doon ay huwag kang gagawa ng larawang inadyuan. Okay? So, doon sa word na larawan, doon sila nagbabatay. So, sabi nila, bawal talaga ang gumawa. Now, titignan natin. Yung word kasi Ayan. So, kung ready ka na, brother, start mo na tayo with prayer po. Sige po, ikaw na po ang mag-pray, Brother Adrian. Ayan. So, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, today we are so thankful, grateful for this day with Brother Dwayne. Lord, we ask you to cover us with your most precious blood. Fill us with your Holy Spirit, empower us. And today, Lord, we lift up to you this interview. I know, Lord, that you will speak to us. You will move in a mighty way through Brother Dwayne, sharing in his insight, wisdom na ibabahagi niya po. Today, Lord, we believe that you will touch the heart of those who will listen to this interview. I know there will be more learning and more transformation that you will do and miracles that you will do to those who are watching right now. Today, Lord, we just entrust and surrender to you. Lahat po ng mga pag-uusapan ngayon, use this, Lord, for your greater glory. And we also ask for the intercession of our Blessed Mother and Saint Joseph and Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hello po, Brother Dwayne Cartojano. Welcome po sa ating program sa Storya Katoliko. Ayan, welcome again, brother. No, for another opportunity na makapag-share ko with you at sa iyong mga Brother Adrian, at nagagalak po ako makasama ka sa pagkakataong ito. Yes, me too, brother. So, excited ako sa mga pag-uusapan at mga share mo na pwede nating i-tackle for today. I'm sure, brother, marami ka naman mabibigay ng mga learnings about apologetics at mga natutunan mo, di ba? In scriptures. And lately, di ba, nakita ko yung sinagot mo yung isang parang influencer ko, no? Noon sa nagsasangyupsal ako, so naisip ko na naghihintay ng order at saka walang Nagsasagipsal ka ba nun? recording ako. Napanood mo siya? Saan mo siya napanood? Sa TikTok? Sinend sa akin nung isang kapatid na nagtatrabaho sa Apo. Actually, nung huli, hindi ako interested. Napakinggan ko yung argumento, yung akin. Kasi, hindi naman ito bagong argumento eh. Correct. Paulit-ulit na lang eh. Ang kailangan kong sagutin, hindi para ulitin yung sagot ng iba, kundi bigyan ko pa ng mas lalong comprehensive, pero sa para sa akin yung pinakasimpleng paraan na bakit hindi na natin kailangang ilagay yung sinasabi niyang huwag kang gagawa ng larawang inanyuan doon sa 10 commandments. Naiintindihan natin talaga yung original text kasi hindi po, at yung verse 3 to 5 ng Exodus chapter 20 or verses 7 to 9 ng Deuteronomy chapter 5, hindi mo pwedeng ihiwalay yun. Isang commandment lang. Tama.
Yun nga, actually napapanood ko na yun dyan sa TikTok. Yung taong yun, sabi ko, ang daming opinion nito. Medyo, ang dami niyang iba-iba yung niya yung mga sinasabi. Tapos, magugulat ako, biglang Katoliko naman pinapanatan niya. Oo. Maraming. Nabasa ko doon sa mga comment section ng iba't ibang accounts na na-inspired daw sila doon sa tao, pero nung time na yon na nag-post siya ng ganyang issue, Yes. yung iba na dismaya. Correct. Kasi yung para sa akin kasi pag hindi mo naman kabisado, hindi ka sigurado dun sa sasabihin mo, huwag ka na lang mag-post. Tama. Kaya hindi mo masisisi yung iba na nag-comment na para sa kanila, wala na siya sigurong Makontent. Oo, kaya yun ang kanyang kasi alam natin na yung issue tungkol sa mga imahen, sa mga ribulto, patok na patok yan pinag-uusapan sa social media Tama. May nagsabi sa akin, ano daw yun dating parang MCGI daw yun. Okay. So, kaya ganun yun. Na ako nagtataka kung wala siyang alam kasi talaga yung akala mo pero wala naman talaga alam. Ganun nga talaga sa group texting yung mentor nila kung member talaga siya ng MCGI. Pero di ba kayo buti di kayo nagkaroon ng pagkakapag-debate? Parang distract mo. Totoo lang, actually ako kasi yung nasa likod ng paathag na page. Mali, itong paathag ngayon na inaprobahan ng nasa ngayon, nasa Pamati or ito yung bagong program ng Archdiocese. Pero before nito, nung si Cardinal Advincula pa yung Archbishop dito, nagbigay din siya ng approval. Meron kasi kaming dating page ng paathag at kung titingnan mo yun, mostly ang nagsasalita doon mga babae. Pero sa totoo lang, wala silang may sagot doon kaya yung ginagamit nila yung 1 Timothy chapter 2 verse 12 daw na walang pero if you refuted lahat or supalpal lahat ng mga argumento nila doon. Yun, so maraming mga MCGI doon na pag hindi sila nakasagot doon sa mga sa mga tanong nung sinasabi ng mga kasamaan ko doon ng mga sisters natin, yun, iba-iba na yung pinagko-komenta, pinibigay nilang comments. I see. Pero kayo mismo ni Brother Eli, di kayo nagkaroon ng okay. Ito actually nung sa dahil sa comments na yon, nag-comment yung MCGI na sabi nila kung kailan daw namatay si Brother Eli nila, doon daw kami lumabas. Doon daw kami okay. Ito totoo to si Brother Mike Alcala at saka si Sister Tracy Alcala, yung mag-asawa na yung Sister Tracy na dating ng dating daan. Alam po nila ito. Actually, hindi pa po naghamon si Father Darwin Gitiano ng debate kay Brother Eli Soriano. Brother Eli. That was 2014. Nagkasagutan na po kami ni Brother Eli Soriano doon sa Splendor. Talaga? Oo, Splendor na vlog ni Father Abby Arganius. Alam po ito ni Father Abby Arganius kasi magkasama kaming sumasagot doon sa ginawang artikulo ni Brother Eli against Pope Francis kasi merong sinabi si Pope Francis sa isang video niya na Jesus is a man. Ngayon, in-interpret kasi yung context nun kasi ang yung humanity ni Jesus Christ ang pinag-uusapan. So normally, yun talaga ang sasabihin ni Pope Francis. Pero mayroon naman siyang mga statements doon sa ibang pagkakataon na sinasabi na na Diyos ang Panginoong Jesucristo kasi nga ang official na tinaturo, si Jesus Christ ay totoong tunay na tao at tunay na Diyos, hindi ba? So ngayon, iba ang pagkaintindi noon ni Brother Eli Soriano na dahil sinabi ni Pope Francis na Jesus is a man, parang ang dating sa kanya is Jesus is just a man. Magkaiba yun. Pag sinabi mong Jesus is just a man at Jesus is a man, magkaiba yun. Ngayon, nagkasagutan kami doon hanggang sa dumating ang time na kung gusto mo, talaga mo na. kasi yun, ang
sabi mo, yung King James Version, yung pinaka truthful sa original language, yun ang pag-uusapan natin. Yung King James Version. Yun ang hamon ko sa kanya. Alam na alam yun ng ibang mga miyembro niya noon, including si Sir Daisy, makaka-testify siya tungkol dito. Medyo sarcastic si Sir Daisy niya dati doon sa mga chat namin nung member of San Eli Soriano. Pero nagkakausap na kayo. sarcastic yan si Sir Daisy, makipag-usap sa akin dati. Pero noong 2014, hinamon ko yan. Nang hanggang ngayon, nandyan pa rin yung vlog niya na sagot niya sa akin. Kaya lang yung parang in-address niya ako as pare. Pero ako yung sinagot niya dyan, sabi niya, kung gusto ko raw na harapin niya ako sa debate, kumuha daw ako ng authorization kay Pope Francis. Yan yung hinihingi niya sa akin. Ano pa yan? Nasa vlog niya pa yan na elesoriano.com until now. Meron pa ako ng screenshot niyan. Kasi sabi ko baka dumating ang time na dilitin ito or burahin ito. So may ebidensya ako na inamon ko siya dati. Yung sagot niya is humingi ako ng authorization mula kay Pope Francis. Pero nung time na yon, meron akong authorization or nabinigyan na ako ng authorization ni Cardinal Advincula bilang Archbishop dito, bilang apologist ng Archdiocese. So sabi niya dapat kay Pope Francis ng gani. Nagtataka ako kasi yung mga nakadebate niya before, hindi niya naman yung ibang mga Catholic pininihingan ng authorization mula kay Pope Francis or sa Pope. Kasi alam na namin, naman yun, parang naghamon siya sa akin na yung vinyo ay sa Mars na or si Jupiter. Ito lang naman ang common sense mahihingi ka ng isang bagay na alam mo naman na hindi mangyayari yon. Correct. Kasi nga, sabi nila na ibang mga yung sabi nila yung ibang mga membro niya na kung kailan daw namatay na yung si Brother Ede, doon nang kami daw lumapat. Hindi totoo yan. Nung buhay pa yung founder nila, sina-challenge ko nga sa neutral debate yan na sabi ko, magkaroon tayo. Nung kasagsagan ng pandemya, I think buhay pa nun si Ede Soriano. Yes, buhay pa. Kasi yung pinag-uusapan, yung Matthew 16:18, kasi sabi niya to, kasi sinabihan niya yung mga scholars natin na mga sa Catholic Church, mga pubo daw dahil yung word na yung sa issue tungkol sa Petros and Petra sa Greek ng Matthew 16:18. Ninindigan siya. Imposible raw na tumutok na si Peter yung feminine kasi doon, yung Petra kasi ay feminine. So parang nanindigan siya na grammatically yun ay imposible na yun ay mag-refer kay Peter kasi nga lalaki si Peter at saka feminine yun. Parang iba yung argumento din ng iba. Yung Petra ay feminine. So kapag feminine daw yung grammar ng sa feminine daw yung word, hindi pwedeng i-apply doon sa lalaki. So doon pa lang hindi niya naiintindihan yung Greek kasi hindi yung physical gender is not the same as grammatical gender pagdating sa yung Greek text na John 14:6, yung I am the way, the truth, and the life, na which is alam natin na totoo yun lahat sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay lalaki, pero yung Greek words na hodos, aletheia, and zoe, which is yun ang katumbas ng way, truth, and life, yun ay feminine noun. So, mali na yung yung analysis niya na kung feminine, hindi siya pwedeng gamitin doon sa sa lalaki. Oo. Ayan. Galing. Oo. Meron kang video na-save yung video na yun, bro. Yung sinasabi mo na yun, yung inahamon ka niya. Naka-upload pa sa kanila yun. Ang ano po? Yung kay Brother Eli, yung hinahamon ka niya. Yung video. Hindi siya upload pa sa kanila yun. Actually, sa vlog kami nagkasagutan. Actually, nasa Splendor. Vlog, writing. Sa writing. Alita lang Isa program niya. Hindi niya ako hinahamon doon sa program niya. Pero alam na alam niya ni Sister Daisy Alcala. Actually, si Sister Daisy, isa yan sa mga
naghahanap ng way nung time na yun na matuloy yung debate namin ni Brother Eli Soriano. Oo. Tapos, So, na-interview mo na ba siya? di pa eh. Parang busy pa ata siya. Ano ka na makadestify din yan? Kasi si Brother Mike nung time na yun, grabe yung dedication niya para maipalift lang sa Catholic Church yung Mahawa niya. yung salva niya. Sana lahat ng husband ganun, no? na die hard talaga gagawin ng lahat para lang maibalik yung asawa niya sa Catholic Church. At Oo. glad na si Sister Daisy Alcala after nun, mas naging mas masigasig pa compare kay Brother Mike pagdating sa pag-aaral tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Wow. Galing. Looking forward. Sana. At taga saan ba sila? Parang medyo busy. Taga abroad. Di bansa, di ba? No, kung hindi ako nagkakamali ngayon nasa labas sila or nasa Australia yung Yes. Yun nga. Napanood ko nga yung Sister Daisy yung testimony niya na in-upload ko dati yung binigay niya sa akin kasi i-play sana yun sa renewal ng isang community. Maliban kasi sa kanyang conversion story, na-realize niya as Catholic na kailangan talaga pag-aralan niya ang kanyang pananampalataya. Kasi pag hindi ka nag-aral, matutulad ka lang talaga sa iba na kapag nakarinig ka ng anumang atake, kung hindi ka ma-convert, mapo-confuse ka. tama. Kaya Ayun. daw yan, ginawa niyang lahat para malaman bakit ginagawa na din to, bakit pinaniniwalaan natin to. Yes. And brother, yung talakayan pala natin ngayon ay ito, yung mga question na binigay mo for this second interview. I'm sure marami sa ating mga viewers, talaga marami matututunan dito sa pag-uusapan natin. At magagamit talaga nila ito doon sa kanilang parang upgrade na ng kanilang pag-aaral sa apologetics. Kasi yung ibang mga sekta, kumukote din naman ng mga books natin out of context nga lang. Oo. Bigyan ng pampakahulugan. Ito makikita mo dito sa pag-uusap natin ito na yung mga view pala ng mga Protestant biblical scholars ay ibang-iba doon sa mga inaatake sa atin ng mga Protestante or mga non-Catholics, yung mga anti-Catholics na yun, kumabot lang ng mga verses from the Bible tapos gagamitin pang atake sa atin. Yun kasi nila ibang-iba ang kanilang analysis. At doon ako na-surprise kasi yung mga books ko sa mini library ko, tapos pero meron pa akong mga PDF kasi merong website dati na pwede ka maka-download ng mga e-books. Kaya available eh. So nakakuha ako doon ng mga PDF na magaganda, ng mga commentaries ng mga biblical scholars, ng mga Protestant. At doon ko nakita na maganda din pala na basahin mo yung mga books nila. Ibang-iba ang view ng mga scholars na ito compared doon sa kanilang mga Protestante na hindi naman alam talaga yung tunay na exegesis, hindi alam yung tinatawag na literary and historical context. Yung alam lang nila ay tinatawag na proof texting. Yung alam mo naman, di ba, dito sa Pilipinas, saan mababasa yan? Lahat yan. Parang ganyan eh. Parang pag nag-quote ka ng verses, kailangan meron. Yun ang totoo, di ba? Kapag nabasa for letra, ganyan ang style dito ng nakikita ko sa mga debate eh. Di ba? So, yung pag hindi mo alam yung context ng binabasa mong mga talata, dahil nagpabatay ka lang dun sa tinatawag na proof texting, mami-mislead talaga yung mga nakikinig. Kaya dapat alam natin yung context. Tama. And brother, siguro itong first question, totoo ba naniniwala mga Protestant biblical scholars na hindi lahat ng mga image ay Diyos-Diyosan? Yes po. Unang-una, bago ko po sagutin yan, alam po natin lahat na meron pong mga
non-Catholics at mga Protestante na naniniwala na yung pagkakaroon ng mga imahen, mga ripulto o ng mga larawan, yan po ay kasuklam-suklam sa Diyos, ipinagpapawal ng Biblia, at ito po ay idolatry. Pero nagtatalak ako dahil meron namang ibang mga Protestante na hindi naniniwala na hindi lahat ng images ay matatawag na idols. Now, bakit ganito ang kanilang panindigan ng mga anti-Catholic? Kasi doon sa, alam naman natin yung pinaka number 1 na talata na ginagamit nila ay yung Exodus chapter 20 verse 4 or yung Deuteronomy chapter 5 verse 8. Na ang nakasulat doon ay huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Okay? So, doon sa word na larawan, doon sila nagbabatay. So, sabi nila, bawal talaga ang gumawa. Now, titingnan natin. Yung word kasi na ginamit dyan, no, ay pisel. Kaya, importante na, okay, bago ko balikan ito sagutin ko muna yung tanong mo na, totoo ba na may mga Protestant biblical scholars na naniniwala na hindi lahat ng images ay idols? Una, yung aklat na The Big Book of Bible Difficulties na isinulat ng nire-respetong Protestant biblical scholar na si Dr. Norman Geisler. Doon po sa pahina 107 or page 107, sabi doon ay further, not all images are idols. So ibig sabihin, liwanag ito na inaamin ng isang Protestant biblical scholar, si Dr. Norman Geisler, na hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Maliban dito, meron namang aklat na New International Encyclopedia of Bible Difficulties na isinulat ng isang magaling Protestant biblical scholar na si Dr. Gleason Archer. Sa page 116 nun, mababasa natin doon na sinabi niya na doon sa Exodus chapter 20 verses 4 to 5, ang kinukundina doon ay ang paggawa ng mga larawan para ito'y sambahin. Kasi alam natin na yung paninitigan ng Iglesia Katolika ay kapag sinamba mo ang larawan or kinilala mo ito bilang Diyos mo, ang anumang larawan na ginawa mo, ito ay idolatry. Pero pag hindi mo ito kinilala bilang Diyos mo or hindi mo ito sinamba bilang Diyos mo, ito matatawag na idolatry. Walang masama dito. Hindi ito kinokondra ng Exodus chapter 20 verses 3 to 5. Kaya ito rin ang panindigan ng Protestant biblical scholar na si Dr. Gleason Archer. Isa pa, pangatlong book na gusto kong share na isinulat ng isang Protestant biblical scholar. Si Dr. Bruce Waltke, isa pong kilalang Protestant biblical scholar, yung sa book niya na An Introduction to an Old Testament Theology, doon sa page 417, sabi niya doon na walang propeta na nagkondina sa mga images and art. Walang mga biblical writers nagkondina dito. Kasi hindi naman lahat ng images ay idols. So maliban ang maliwanag na ang ibig sabihin ni Dr. Bruce Waltke doon sa An Old Testament Theology, aklat, ang mga idols ang kinokondina ng scripture, hindi images. Kasi hindi lahat ng images ay matatawag natin na Diyos-Diyosan. Yan. Maliban dyan, meron kasi akong dalawang dictionary, parang lexicon, isa sa Old Testament at saka sa New Testament. So yung The Complete Word Study Dictionary na isinulat ng isang scholar na Protestante na si Dr. Eugene Carpenter. Doon sa page 909, ang definition ng Hebrew word na pisel from the verb pasal means to you or to cut, ay ginagamit lang para gumawa ng larawan ng Diyos-Diyosan. Ayan. Gawa talaga sila ng larawan para gawing Diyos-Diyosan. Naalala ko yung isa sa mga talata sa Old Testament, sa Hosea chapter 14 verse 3, kung saan
yung mga tao pala nung unang panahon, pag nananalangin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sinasabihan talaga nila yung mga Diyos-Diyosan nila na, ikaw ay aming Diyos. At Oh. At wala pa akong nakikita, Brad Pedri, wala pa akong narinig na isang matinong Katoliko na nakaharap sa larawan or sacred images ng santo or imahe ni Mama Mary or imahe ni Jesus na sinasabihan na ikaw ay Diyos ko. Walang matinong Katoliko na sasabi ng ganyan. Pero unang yung mga tao ng unang panahon, yan talaga ang kanilang sinasabi doon sa kanilang mga tinatawag, tinuturo ng mga Diyos. Ngayon, tapos sa New Testament naman, doon sa Complete Word Study Dictionary New Testament sa page 511 na isinulat ng isang Protestant biblical scholar na si Dr. Speros Sudjatis. Yung Greek word na idolon, yun kasi ang counterpart ng Hebrew word na pisel. Sa Old Testament, pag Diyos-Diyosan, ang ginagamit doon mostly ay pisel, minsan atsab, yung synonym ng pisel. Testament naman ay idolon. So pag idolon sa New Testament Greek, yun ay katumbas ng salitang Diyos-Diyosan sa Tagalog or idols sa English. Sabi doon, idolon ay image na siniset up bilang Diyos. Ibig sabihin, gumagawa talaga ang mga tao ng imahin para sambahin nila o kilalanin nila ito bilang Diyos. At alam natin sa Catholic, yan ay bawal at idolatry. Correct. Kaya nga yun sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 213 to, maliwanag na sinusulat doon ang pagkakaiba ng veneration at saka ng adoration. Hindi pwedeng ibigay yung adoration sa mga santo, kay Mama Mary, lalong-lalo na sa mga imahe. Yun ang adoration ay para lamang sa Diyos yun. Ang veneration, hindi natin pwedeng matawag na adoration. Yan. Okay, tapos, kaya yan ang paninindigan ng mga Protestant biblical scholars. Actually, nagkaroon ako ng interview noong time ng Year of Ecumenism and Interreligious Dialogue. Nagkaroon na isa sa mga episode na tinalakay namin yung tungkol sa Exodus chapter 20 verse 4 at nasundan ito ng isa pang episode tungkol sa mga images. At ang mga guest ko doon ay sina Dr. Daryl Papp ng Dallas Theological Seminary, si Dr. Craig Blumberg, yung author ng A Handbook of New Testament Exegesis, at saka si Dr. Craig Kinner, author ng The IBP Bible Background Commentary, New Testament. Itong tatlong to kilala, leading New Testament scholars na mga Protestante. I think kung nakita mo isa sa mga post ko, pinost ko yan, kasi nung ginagamit ng mga Protestante or mga taga-ibang sekta, yung video ni Father Archie Kiriba, pinost ko yan. Yung tatlong biblical scholars na yan ng mga Protestante, naninindigan na hindi lahat ng images ay idols. Ayan. Mga leading Protestant biblical scholars yan sa time natin ngayon. Now, bakit sila naninindigan na hindi lahat ng images ay idols? Dalawa sa mga reasons na nakikita ko dito, kasi alam talaga nila yung exegesis. Example, no? Yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5, ilang beses ko na itong pinaliwanag, given doon sa video na sinabot ko yung isang vlogger. Kaya, nagagalit yung iba sa akin, bakit daw kailangan ko pang gumamit ng Hebrew or Greek? Meron namang Tagalog. Well, hindi naman dapat kasi balikan natin yung original text. Kailangan talaga, pag nag-analyze ka, pag na-perform ka ng exegesis, kailangan mo talaga yung original text dito. Pag titingnan natin dun sa grammar, Exodus chapter 20, verses 3 to 5, yung pinapansin ng iba palagi yung nasa Exodus chapter 20, verse 4 na gagawa ng larawang inanyuan. So yung Hebrew word doon na Hebrew words doon na nakasulat ay lo taase lekha pisel. So isa yung word na pisel, ibig sabihin Diyos-Diyosan yun. Okay? Tapos yung word na lo, okay, lo taase, wag kang gagawa. Yung word na lo, ibig sabihin nun ay no or not, negative particle, na may negative ka man, ang Diyos talaga mahigpit siya. Kasi merong ding
Hebrew word na al, no din ang ibig sabihin or not. Kagaya nung nakasulat sa Isaiah 43 verse 5, ginamit ng Diyos doon sa salin na Tagalog na huwag kang matakot. So pareho silang wag or don't or no. Pero kapag ginamit, ayon sa mga biblical scholars, pag ginamit yung word na law, mahigpit talaga yun. Bakit mahigpit? Kasi sa context nun, doon sa verse 3 ng Exodus chapter 20 verse 3, sabi doon, Lo yeye, lekha Elohim achirim alpanay. Ibig sabihin, wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. So yung may word na law, mahigpit ulit, pinagbabawal talaga ng Diyos, wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. So yung word na Elohim achirim, actually yung Hebrew word na Elohim, ginagamit yon para sa tunay na Diyos. Pero minsan ginagamit din sa hindi tunay na Diyos. So sa text na to, tumutukoy siya sa mga Diyos-Diyosan or sa ibang mga Diyos, hindi tunay na Diyos. At saka dun sa verse 5, lotes tahapit or wag kang sasamba sa kanila. Actually, that is parang katulad ng Hebrew word doon sa Psalms chapter 95 verse 6 na word na sa samba. Kaibahan nandun ay yes tahape ang ginamit dito, test tahape. So, tingnan natin, hindi mo pwede kasing putulin yung tatlo. Yung word kasi sa verse 5 na lotes tahabe, meron siyang antecedent sa verse 3 na Elohim achirim or ibang mga Diyos. Kaya kung titingnan mo sa pinakasimpleng analysis, ang pinagbabawal ng Exodus chapter 20 verses 3 to 5, hindi ang paggawa ng larawan, or ito ay ibig sabihin, hindi lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan, kundi ang pinagbabawal dito ay huwag kang gagawa ng larawan ng ibang mga Diyos para ito'y sambahin. Yun ang pinakasimpleng mensahe nun eh. Kaya yan ang isa sa mga reasons na nakikita ko kung bakit yung mga Protestant biblical scholars ay nagsasabi na hindi lahat ng imahen ay matatawag na Diyos-Diyo. Maliban dyan na Brad Adrian, yung mga Hudyo, alam natin na mas nakakaalam yun na Hebrew language kumpara kaysa sa atin na mga Pilipino. Now, Correct. kasi wika nila yun eh, no? Nakakapagsalita sila ng Hebrew. So, yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5, alam nila kung ano talagang kahulugan nun. At alam ba natin na sa ibang synagogue, yun ang meeting place ng mga para mag-worship sila. Alam mo ba na sa ibang mga sinagoga, merong larawan or imahin ng mga leon doon sa taas. Tapos yung ibang mga sinagogue, sa kanilang mga floor, no? Merong mga larawan ng iba't ibang nilalang doon sa floor mismo, mga imahin ng iba't ibang nilalang na nilagay sa floor ng sinagogue. Ayan. So kung bawal or Diyos-Diyosan ang lahat ng larawan, hindi sila magdi-decorate or maglalagay ng ganyan sa sinagoga o sa taas. So ibig sabihin na itong mga Hudyo ay nakakaunawa talaga kung ano ang ipinagbabawal ng Diyos sa scripture. Hindi lahat ng idols, kundi yung images or idolatrous images, yun ang sinasamba bilang mga Diyos or Diyos-Diyosan, yun ang ipinagbabawal ng Biblia. Isa pa sinishare ko ito kasi hindi pa ito siguro nagagamit ng iba. Isa sa pinakamatandang New Testament manuscript ang yung tinatawag natin na Papyrus 75 or Budmer Papyrus. Nasa Vatican Library ito. Pero yung the Center for Study of New Testament Manuscripts, meron din silang copy. Hindi ako nagkakamali kasi sa digital website, merong mga manuscripts doon. Doon sa Luke chapter 14 verse 27, mababasa natin doon ang Greek words na pastasiton tauron, nang ibig sabihin sa New Revised Standard Version. I carry the cross. Yung word na stauron na ang katumbas ay cross sa English. At sa accusative case ng Greek. Doon sa Papyrus 75, makikita natin na staurogram. Anong staurogram para sa mga
kapatid natin na nakikinig or sumusubaybay sa programang ito. Yung staurogram po ay image ni Jesus Christ sa cross. Ayan. Si Dr. Larry Hurtado, isang Protestant biblical scholar, sa kanyang libro na The Earliest Christian Artifacts, tinalakay niya itong staurogram at yung website na The Biblical Archaeology. Makikita din ninyo doon ang kahalagan ng staurogram. So makikita mo siya na parang drawing siya ng taong nakabayubay sa krus. So kung bawal ang lahat ng images, siguro hindi ito alam ng ibang umaaposta sa atin eh. Sana burahin na yan. O hindi niya na lang i-order yung manuscript na yan. Pero yung manuscript na yan, binibigyan niya ng mataas na value ng lahat ng biblical scholars. Kahit sa panig ng mga Protestante, no, yung mga text or critic, binibigyan nila yan ng malaking halaga kasi ginagamit ito. Criticism. Yung textual criticism para sa impormasyon ng lahat, wala na po tayong autograph or tinatawag na original manuscripts. Yung meron tayo ay mga kopya na lang ng mga manuscripts. So para makabalik tayo sa original or ma-reconstruct natin yung words sa original manuscripts, kailangan na natin ng textual criticism. Tinitingnan lahat ng mga manuscripts na yan. Yan kasi meron tayo manuscripts natin ay may mga textual variants, may pagkakaiba sa mga words na nakasulat. Kaya ito dalawa sa mga reasons kung bakit nasabi yan ng mga Protestant biblical scholars na hindi lahat ng images ay idols kasi napatunayan talaga nila sa scripture sa pamamagitan ng kanilang malalim na analysis ay hindi naman talaga ang lahat ng images ay matatawag na idols, kundi yung bawal lang yung mga imahin na sinasamba o kinikilala bilang mga Diyos. Ayan. Yeah. Dan sa first question na yan, I hope marami pong natuto at magamit nyo po sa inyong pag-share din sa iba. For sure, brother. At second is, totoo ba naniniwala mga Protestant biblical scholars na hindi lahat ng mga panalangin ay paulit-ulit ay masama? So, I know, mahal na mahal mo siguro yung pagro-rosary. Yes. At isa ito sa mga inaatake sa atin kung siguro hindi ako nagkakamali sa top 10 na madalas inaatake sa atin. I think kabilang siguro sa top 10 yung paulit-ulit na panalangin. Para kasi sa iba, lahat ng paulit-ulit na panalangin ay masama at kinukontra ng Diyos. Now, ito isa sa pangunahing talata or baka ito lang ang talata talaga na madalas ginagamit pang-atake sa atin. Yung nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 7. Doon sa King James Version, ang nakasulat ay vain repetitions. Doon sa ang dating Biblia, parang ang itong madalas ginagamit na sa inyong pananalangin ay huwag kayong manalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Yan ang nakasulat di ba? So, ang ginagawa ng iba, ng umatake sa atin, gagamitin nila itong prop text kasi yung word na paulit-ulit andun di ba? So, kasi yung tangin ng mga Katoliko, paulit-ulit. Pero titingnan natin, doon sa mga translations, kagaya ng New International Version, yun din ay translations ng mga Protestant biblical scholars. Marami sa mga translations ngayon, ang nakasulat ay hindi naman vain repetitions. Ang nakasulat ay babbling or babble. Ayan. Okay. Ngayon, sa Greek text ng Matthew chapter 6 verse 7, nakasulat ang Greek word na batalogicity. Yung word na batalogeo is a compound of bata and logio. Logio, ibig sabihin ay speak or to say. Tapos yung bata is a pair of nonsense syllables that don't mean anything in Greek. Kaya yung mga scholars ay naninindigan na hindi ang paulit-ulit ang kinukontra ng Matthew chapter 6 verse 7, kundi yung nonsense sounds na paulit-ulit. Kaya yung word na babble ay kung ititingnan mo sa dictionary, yon ay stammer or stutter. Parang hindi siya maintindihan pag nagsalita. Ayan. So, kung titingnan natin yung magbibigay ako ng tatlong mga aklat na isinulat ng mga Protestant biblical scholars. Si Dr. Speros Sujate sa kanyang exegetical commentary on Matthew sa page 54, sabi niya,
ang comment niya doon sa Matthew 26 verse 44 kasi inulit-ulit ng Panginoong Hesus sa kanyang panalangin, di ba? Sabi niya, dahil doon sa verse na yon, sabi niya, hindi lahat ng paulit-ulit ay matatawag natin na babbling. Ibig sabihin, hindi lahat ng paulit-ulit ay ipinagbabawal ng Diyos. Another one, yung The Expositor's Bible Commentary, sa page 166, ang writer nun ay isang kilalang Protestant biblical scholar na nagsulat ng exegetical fallacies, si Dr. A. Carson. Sabi niya, hindi rin lahat ng paulit-ulit na dasal ay kinukontra ng Diyos. At ito, ugulat ka, pangatlong aklat na isishare ko. Di ba yung ginagamit palagi ng mga umatake sa atin ay King James Version, yung Matthew chapter 6 verse 7, kasi ang nakasulat doon ay vain repetitions. Kaya tama ang analysis natin dito kasi yung pinaglalaban natin dito, kahit sundin mo pa ang salin na yon, ibig sabihin ang kinakalaban ng talaga ng Diyos, yung walang kabuluhang paulit-ulit or vain repetitions. Paano hindi yung may kabuluhan? Ngayon, Tama. kung ngayon susundan ko to yung mga gumagamit ng King James Version. Alam niyo ba yung mga scholars na nagsulat ng New King James Version Bible Study by Thomas Nelson? Ito bumili kayo nito, magkaroon kayo ng kopya nito. Doon sa page 1499, page 1499, sinabi na ng mga scholars sa footnotes mismo ng Matthew chapter 6 verse 7 na kino-quote ninyo, walang masama sa paulit-ulit na dasal. Yan ang sabi ng ng mga scholars na nasa footnotes ng New King James Bible, New King James Version Study Bible by Thomas Nelson. Ng mga scholars na ito na hindi naman talaga masama ang lahat ng paulit-ulit na dasal. Ang kinukontra lang yung walang kabuluhang paulit-ulit or yung babbling. Dapat maintindihan natin yung Greek kasi man tayo natawa ako doon sa, I think meron yatang Bible exposition si Brother Eli Soriano na isa sa mga programa niya, tinanong siya nung nagtanong na marunong ka pa ng Greek kasi yung 6-7. Sabi ni Brother Eli, bakit pa kailangan pumunta sa Greek? Nasa Bicol tayo. Isa natawa ako doon. Kasi iba talaga, pag tinignan mo yun sa Greek, yan kasi yun ang pangamat. Bakit pa daw kailangan pumunta ng Hebrew? Bakit pa daw kailangan pumunta ng Greek? Kasi may Tagalog or English naman. Well, sa exegetical accuracy, kailangan bumalik ka talaga sa original languages. Ang masama pa, Brother Adrian, kasi akala nung iba dahil isanalin na sa mga lingwaheng maintindihan natin yung Hebrew, Arabic, at Greek, pwede mo nang interpretahin o gamitan ng view ng Pinoy yung mga Tagalog natin na mga Biblia. Correct. Na dahil isinali na sa Tagalog, interpretahin mo na rin ito sa view ng Pinoy. Huwag tayong makalimot yan na ang author o writer ng Biblia, hindi mga Mujo. Yan. I hope nasagot ko yung pangalawang katanungan na magagamit nyo rin sa inyong mga pagsishare. Maganda brother. Medyo malalim. Talagang hinukukay mo yung pinanggalingan So ang ganda ng mga... Kasi na-inspired din ako, gusto ko rin i-share ito na maraming mas magaling dyan kaysa sa akin. Sabi ko nga dati sa unang interview sa akin, parang hindi ako worthy na ako interviewin. Pero yung pinaka-the best ko, gusto kong i-share para magamit kahit paano ng mga kapatid natin na nag-aaral. Okay. And third question, brother, totoo ba na mga Protestant biblical scholar ay naniniwala na nang wala pang complete Bible ay may umiiral ng church? Okay, so salamat sa pangatlong katanungan. Actually, yes, ang sagot dyan, ganito pag sinabi natin complete Bible, yun talaga yung complete na-compile na talaga na Biblia, di ba? Di ba lagi natin yan? Baka nalilito yung iba kasi yung dapat maintindihan natin yung scripture at saka yung Bible. Okay? Now, meron ng umiiral na scripture nung panahon na nag-i-exist ang church. Di ba? Nakikita natin na sinasite yung Book of Isaiah, di ba? Yung mga scroll. Kino-quote na yun. Pero yung pinag-uusapan natin dito, yung complete na Biblia na may matandang tipan at saka bagong tipan. Yes. Now, maraming mga Protestant biblical scholars ang naninindigan na wala pang complete Bible, meron nang umiiral na church. At sinong mga biblical scholars na ito?
Una, si Dr. Ray Martin McDonald na nagsulat ng The Origin of the Bible, A Guide for the Perplexed, at saka yung Before There Was a Bible. Ngayon, isi-share ko. Doon sa page 87 hanggang sa page sa 120 ng book na The Origin of the Bible, A Guide for the Perplexed, kung babasahin mo yung from page 87 hanggang page 120, maiintindihan natin na naninitigan ang author ng aklat na ito na Protestant Biblical Scholar na wala pang complete na Bible, meron ng umiiral na simbahan or church. And then another one, yung isang aklat kung saan siyang editor at pinagtulungan ito ng mga Protestant Biblical Scholars na isulat yung The Canon Debate. Meron akong kopya niyan eh. Doon sa page 267 hanggang 294, pinapatunayan din ng nagsulat ng section na yon na wala pang complete Bible, meron ng church na umiiral. At alam mo ba na pag-alaman ko na ang paniniwala nitong si Dr. Ray Martin McDonald, okay? Bago ko po ipagpatuloy yung pagsishare ko tungkol sa kanyang view, si Dr. Ray Martin McDonald po, i-google niyo po. Hindi lang ito basta ordinaryong Protestant Biblical Scholar, kundi may siya palagi ng mga King Protestant Biblical Scholars katulad ni Dr. Michael Licuna, yung isang sikat din na Biblical Scholar na Protestante. At ang yun niya po dito, naniniwala siya na nung time pa ng mga ni Jesus nung naparito siya sa lupa, sinasite yung Book of Isaiah pero hindi pa sinasite yung Book of Chronicles, yung Book of Ezekiel. Ayan. At saka yun, wala pang umi-exist talaga na complete Bible during nung time ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Aside from Dr. Ray Martin McDonald, si Dr. Dale Allison, yung isang Presbyterian or isang Protestant Biblical Scholar na nagtuturo sa Princeton Theological Seminary. Ang expertise niya ay history. Naniniwala din na wala pang complete Bible, meron ng church na exist. And of course, si Dr. Craig Blomberg, yung sinasabi kong author ng of New Testament exegesis, naniniwala din at obvious para sa kanya, wala pang complete Bible, meron ng church na umi-exist. Kaya lang, of course, hindi aaminin na mga Protestant Biblical Scholars na Catholic Church yung umiiral na yon. Pero para sa kanila, may umi-exist na church, wala pang complete Bible. Wow. And fourth question, brother, totoo ba na ang mga apostles ay gumagamit ng oral tradition nung time na wala pang complete Bible? Okay, the answer is yes. So, again, si Dr. Ray Martin McDonald sa kanyang aklat na Before There Was a Bible, yun din ang kanyang paninindigan na sa kanilang pangangaral, yung mga apostles gumagamit ng oral tradition. Also si Dr. Dale Allison din, actually, kinonfirm ko rin sa kanya kung ganyan din ang kanyang paninindigan. Wala pa, nung time ng wala pang complete Bible, yung oral tradition, yun ang ginagamit ng mga apostles sa kanilang pangangaral. Oral tradition. Doon sa page 123 ng book na The Origin of the Bible, A Guide for the Perplexed, sinulat ni Dr. Ray Martin McDonald, na isang Protestant Biblical Scholar. Doon makikita natin na kung kaano kahalaga yung oral tradition na yun bago pa nagkaroon ng complete na Bible. Ayan. Isa sa mga talatang halimbawa na kino-quote ng mga biblical scholar, yung nasa Acts chapter 20 verse 35, yung it is better to give than to receive. Na kanya mga scholars na hindi mo yun makikita, yung kino-quote ni Apostle Paul yung sinabi ng Panginoong Hesus, hindi mo yun makikita sa apat na mga gospels o ebanghelyo yung sinabi na yun. So meaning to say, nanindigan yung mga scholars na sa oral tradition yun kinote ni Apostle Paul sa sinabi ng Panginoong Hesus na hindi nakasulat doon sa four gospels. Hindi nila nasulat doon. Wala kang mababasa noon sa four gospels yung sinabi na it is better to give than to receive. Pero galing yung kay Jesus mismo. Pag gusto ko basahin natin yung sa, kaya lang wala akong Bible dito, yung sa Acts 55, oo.
Ganda na. Ngayon ko lang narinig yan, ha? So, actually, alam mo kung sino nag-share nun sa akin? Si Dr. Harold Atres, isang translator ng New American Bible Revised Edition at saka isa sa mga translators din ng, kundi ako nagkakamali, ng New Revised Standard Version. Kasi yung New American Bible Revised Edition, mostly mga Catholics ang mga translators doon, may ibang mga Protestante at saka I think dalawang Hudyo. Din yun sa New Revised Standard Version, mostly mga Protestants, tapos may ibang mga Katoliko din. Merong isang Hudyo yata. Parang ecumenical translations na yun eh. Wow, bagong insights yan, brother, ah. Kaya sabi nga, di ba, sa Bible na hindi lahat na talagang ginawa at sinabi ni Jesus na sulat. Mga scholar na may paninindigan yan eh. Alam ko yung mga yung iba hindi sila maniniwala dyan, pero nasa kanila na yun. Mas paniniwalaan ko yung view ng mga scholars natin at saka yung mga Protestant biblical scholars na pumapabor doon sa ating view. Kasi pinag-aralan nila yan eh. Hindi sila nagdudunong-dunungan. At ang maganda pa sa'yo, bro, talaga sa kanila ka kumukuha ng reference mo sa mga Protestant scholars, no? Oo. Kasi yung isa sa mga kasi yung ano nila, yung paninindigan ng iba, mga Katoliko din yan nagsulat eh. Natural. Ayan. Ngayon, ito ko kunin ko, gagamitin ko yung mga Protestant biblical scholars, mga scholars nyo. Simpleng tanong lang, mas magaling pa ba kayo kaysa sa mga scholars nyo? Mas may authority pa kayo kaysa sa kanila? Tapos may mga direct communication ka sa mga to. Maganda sa kanila kasi ayon kasi kay Dr. yung nakausap ko rin ang dating Protestante na si Dr. Peter Williamson. Dating Protestante. Oo, na naging scholar ngayon. Actually, ano na siya ngayon? Scholar ng Katoliko. Dati, okay. Dr. Peter Williamson, siya yung isa sa mga, I think, Catholic commentary ata sa Book of Revelation. Siya yata yung writer nun. Sabi niya kasi, yung pagkakaalam niya dun sa mga Protestant biblical scholars, minsan hindi nila, when it comes sa history, no, hindi nila pwedeng i-deny yun. So, kasi honest itong mga biblical scholars na to, hindi na pwedeng i-deny talaga kung ano talagang totoo. Tama. Kaya tinatanong ako sa mga tao, wala na talaga nila yung totoo, bakit hindi pa sila bumalik sa Catholics? Correct. Hindi ako makaka-judge doon kung bakit, anong reason. Basta ang importante, yung totoo, no? Ito sa mga presentation natin, reliable yung pinipresent natin kasi ito, yung mga scholars mismo sa side ng Protestante, uma-agree din doon sa mga views natin. Especially dito sa mga debatable na mga issues. Wow. And next question, brother. Totoo ba na hindi lahat ng issue sa banal na kasulatan ay nasasagot ng Biblia lamang? Yes. Yan kaya dito ako na-touch sa paninindigan ng Catholic Church na hindi tayo agree sa sola scriptura. Ngayon, ito ha. Dito sa Pilipinas, pag sinabing sola scriptura, ako nga, disagree niya ako eh. Paano nyo masasabi na Bible alone? Yung ginagamit nyo naman translation eh. Hindi na masasabi na, kasi sabi ng pag gumamit ka ng Greek, gumamit ka ng Hebrew, dapat daw yung gamitin ko yung translation. Translation alone na yun, hindi na yung scripture kasi yung scripture talaga, yung Hebrew, Greek at yung Aramaic. Diba? Ngayon, ito puntahan natin yung sinasabi nilang Bible alone, gumagamit sila ng mga translations. Maraming mga issues na hindi pwedeng i-address o hindi kayang i-address ng Bible alone. Halimbawa, yung textual variants. Ito, bigyan kita ng examples ng textual variants. Sa Old Testament, merong thousands of differences between Dead Sea Scrolls at saka ng Masoretic text. Ito ay mga manuscripts ng Old Testament sa Old Testament. Now, halimbawa, doon sa Isaiah chapter 53 verse 7. Doon sa Dead Sea Scrolls or Qumran Scroll, yung na-discover ng 150 BC na scrolls doon sa George. Ang nakasulat doon sa Isaiah 53 verse 7 ay patak, na ibig sabihin ay he open, nasa past tense siya, no? Pero doon sa Masoretic text, sa Isaiah 53:7, ang nakasulat ay yaftak, ibig sabihin he opens, present tense. Yan, may pagkakaiba, textual variant yun. Pero yung ginawa, nagkaroon ng textual criticism,
ikinumpara yung Dead Sea Scrolls, Masoretic text at saka yung Septuagint. Yung Septuagint yung mas nauna pa doon sa Masoretic text, yung Greek translation ng Hebrew. So yung Greek word na anoige, ang ibig sabihin ay he opens. So nag-agree yung Masoretic text at saka yung Septuagint laban doon sa Dead Sea Scrolls. Kaya hindi ito ma-address ng Bible alone. Halimbawa, sa New Testament, mayroon tayong mga manuscripts na tinatawag na Alexandrian text type. Yung Codex Vaticanus, yung Codex Sinaiticus, pareho itong mga Alexandrian text type, pero may mga differences ang dalawang manuscripts na ito. Halimbawa doon sa Hebrews 1:3 o Hebrews chapter 1 verse 3. Nakasulat doon sa Codex Vaticanus ay paneron. Ibig sabihin making visible. Pero doon sa Codex Sinaiticus, ang nakasulat ay peron. Ibig sabihin peering or carrying. Actually, mag-isa lang ang Codex Vaticanus na merong paneron. Halos lahat ng mga manuskrito ang nakasulat ay peron. So kung hindi mo titingnan sa textual criticism yon, hindi yun masasagot ng Bible alone lang. Halimbawa, doon pa sa Deuteronomy chapter 32 verse 43. Pero version na mahaba, mayroong version na maikli. Alam mo ba, isa sa mga napansin ko, yung mga Protestant biblical scholars, sa kanilang mga commentary, gumagamit sila ng Mishnah, gumagamit sila ng mga quotations ng mga church fathers. So natataka ako paano mo masasabi na sulang skulptura ka kung may linukot ka pang iba? Doon sa aklat na sinulat ni Joseph Fulden at saka ni Dr. Norman Geisler, mga Protestant biblical scholars din ang mga ito, sa page 124, sinabi nila doon na yung New Testament ay pwede nating ma-reconstruct ang original text sa pamamagitan ng quotations ng mga church fathers. Ayan. Wow. Quotations ng mga church fathers. Alam mo kung ilan ang quotations na yon? 36,000 quotations na ayon sa yung aklat na The New Testament in Antiquity na sinulat ni Birds, ni Kuhik at saka ni Green, mga Protestant biblical scholars din, kumukote din ng mga quotations sa mga church fathers. Ginagamit din nila yung aklat na ni Dr. Daniel Wallace na isang kilalang textual critic, no? Sa kanyang aklat na Revisiting the Corruption of the New Testament, kumukot din siya ng mga church fathers sa textual criticism para ma-reconstruct or makabalik tayo sa original text. Kasi nga wala tayong original manuscripts. Para ma-reconstruct kung ano yung nasa original manuscripts, isa sa mga ginagamit nila, itinitingnan nila yung mga quotations ng mga church fathers. Ayan. Kaya isa sa mga hindi masagot o ma-address ng Bible alone ay yung mga textual variants. Kasi sa ang Biblia natin, yung mga manuskrito, meron tayong tinatawag na unintentional errors at saka intentional errors. Ayan. Ngayon, baka nakikinig dyan ng mga Muslim brothers at sisters natin at sabihin nila, oy, sinabi ni Brother Gwen, no, inamin niya, meron palang intentional errors yung manuskrito ng Biblia. Ganun din naman ang Quran eh. Meron ding unintentional errors. Ayan. Quran na meron din mga errors ito. Kaya nga meron textual criticism. Ngayon, ang unintentional errors, para magbigay ako ng kunting info tungkol dito. Meron kasing, halimbawa, yung pagod na yung mga scribes, hindi maiwasan na nagkakamali sila doon sa kanilang sinusulat. Parang tayo ba? For sure. Yes. Oo. Buti pa ngayon may backspace. Pag inaantok na. Space ngayon ngayon noon wala pa. Kaya minsan merong kasi merong mga scribes dinidiktanan sa kanila. Halimbawa, ako yung scribe. Susunod, tapos dinidikta mo sa akin. Halimbawa, yung pag nagkaiba yung iba yung pandinig ko, no? Halimbawa, sinabi yung there na dyan, no? Pero yung is there na sila. Nangyayari yan sa mga manuscripts. Ayan. Yung intentional error, meron talaga mga scribes na sinasadya talaga nila na palitan kasi possible hindi ayon sa kanilang doktrina. At isa sa mga intentional errors yung nakalagay sa John chapter 1 verse 18. Mga manuskrito natin ngayon, merong mga textual variants yan sa
sa John 1:18 eh. Halimbawa, ang King James Version, ang nakasulat doon ay the only begotten Son. Mm. Ang versions na ganyan. Meron din mga versions na the only begotten God or begotten or God yung nagre-refer sa Panginoong Hesus, kasi yung sa ibang mga versions the only begotten Son. Of course, the only begotten Son talaga si Panginoong Hesus, pero mayroong yung mga versions na begotten Son kundi God ang nakasulat. Kasi yung sa mga early manuscripts kagaya ng Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Papyrus 75, no? Mga 3rd at saka mga 4th century manuscripts, ang nakalagay ay monogenes theos. Nang ibig sabihin ay yung theos kasi ay God, no? Oo. Yan. So may ibang sa Papyrus 75 kasi meron siyang definite article, kaya the only begotten God yung translation ng iba. Tapos doon sa ibang translation sa mga sa mga katulad ng mga 9 or 10th century manuscripts, ang nakasulat ay monogenes huios, kaya nagkaroon ng the only begotten Son or homogenes huios. Pero according sa mga textual critic, kagaya ni Larry Hurtado sa page 15 ng The Earliest Christian Artifacts, sabi niya doon ay yung mga early manuscripts, yun ang better. At saka inamin yun ni Parker. Sabi ko sa iyo na isa sa mga umaatake ng New Testament manuscripts natin, pero agree siya doon na mas sa kanyang aklat na misquoting Jesus. Sabi niya doon maganda yung mga Alexandrian text type, yung Codex Vaticanus at Codex Sinaiticus. Kaya isa yun sa mga issues na hindi masagot ng Bible alone, yung mga textual variants natin. Marami pang pwedeng akong i-open na issues na hindi ma-address ng Bible alone. Pero isa yan sa mga examples na hindi masagot or ma-address ng Bible alone lamang, yung mga textual variants ng manuscripts. And may mga term kasi sabi, I'm sure na yung mga ibang viewers natin medyo hindi nila naiintindihan. Pero ito naman ay searchable naman sa internet, no bro? Kung gusto nila malaman yung meaning nun. No, ano pang ibig sabihin nun? Ano pang hindi maintindihan para baka Yung mga term na ginagamit mo, like yung mga textual variants, okay. Yung textual variants, okay. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo, mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me
with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless. Sa mga manuskrito po, merong pagkakaiba na nakasulat sa mga, halimbawa, no, manuskrito ng Gospel of John, no? Merong mga part ng Gospel of John na sa ibang manuscripts, iba ang words na nakasulat sa isang manuscript. Doon sa ibang manuscripts, iba din. Yun ang tinatawag na textual variance, may pagkakaiba sa mga manuskrito. So, para ma-solve yung issues tungkol sa textual variance, tinitingnan ng lahat ng mga textual critic ang lahat ng mga manuscripts at titimbangin kung sino yung mas marami. Halimbawa, sa merong manuscripts na 30 manuscripts halimbawa, no? Merong manuscripts na sa isang part nun ay merong 10 manuscripts na nakasulat ay Dwayne, no? Tapos doon sa 20 manuscripts naman ay Adrian. So, textual variance na yun. So, pag-uusapan nyo ng mga scholars kung ano ang pipiliin nila doon at saka kung ano ang gagamitin sa translation. Ayan. Yung halimbawa, sa New Testament, meron tayong NA28 or Nestle Anan. Yun ay critical edition ng New Testament. Yun ang meron mga footnotes doon na mga textual variants. Ayan. Kaya hindi, yung pagkaaral ng scripture, hindi lang madali. Katulad nung sinasabi ni Madugo eh. Archie Gariba na madali lang. Nako, kaya yung iba, akala nila pag meron kang proof text, okay na eh. Kaya dyan po ako na in love sa Catholic Church na napakalalim ng pag-aaral ng Catholic Church doon sa Rome. Meron tayong textual criticism na subject. Maraming mga magagaling na mga scholars natin pagdating sa na yan. Kaya meron tayong napakaraming manuscripts na naka-preserve eh. Yes. Grabe. I'm sure and dami ko natututunan sa inyo at napakalalim talagang paano may na-upload lahat yan sa utak mo, brother? Yung pinag-aaral mo lahat yan. Siguro sa awa na rin ng Diyos na guys, of course na na-inspired ako na. Kasi para sa akin yung paninindigan ko kasi pag pure talaga ang intention mo to serve, magugulat ka na lang talaga merong binibigay ang Diyos na gift sa'yo. Actually, hindi naman ito para sa atin eh. Basta yung binigay sa atin na gift, gamitin natin doon sa tama at saka sa pagtulong sa church. Yun ang isa sa mga advice ko doon sa mga gustong maging apologists paano daw para magkaroon ng wisdom. Kasi yung wisdom naman talaga hindi atin yun. Magaling yun sa Diyos. Sa Diyos yun. Para sa akin, yung personal experience ko ay make sure na yung gagawin mo para sa personal, hindi para sa personal intention mo, hindi para magpasikat, hindi para ika-serve. Serve talaga and to help. Yung may pure intention ka talaga na tumulong sa kapwa mo. Ayan. Amen. So yun ang una na sige bro. Nag-desire ako na mag-serve sa church. Nasa puso ko talaga yung pure intention na tumulong. Ito mga pinag-usapan natin ay tinuturo ba to sa seminary? Of course yung iba. Yung sa theology na subjects. Actually, as far as I know, si Father Chris Diasis yata, nag-share siya sa akin yung textual criticism, meron siyang tinuturo na sa subject niya dito sa amin sa major seminary. Doon sa room meron, pero hindi ako sigurado sa ibang mga seminaryo kung tinuturo yung textual criticism. Kasi malalim to hindi basta-basta. Kaya nga eh. Oo. Ay pala nagdudugo na utak ko eh. I mean, talaga kailangan mo talaga sundan sa hindi pa tayo sa parang parang papyaw pa lang. Pero okay pa rin ako sa pag-aaral kasi mahirap yung magsabi ka na magaling ka, expert ka, nagdudunong-dunong ka. Kasi pag kailangan lang in-invite yung i-share mo yung kaalaman mo. Kahit kunti lang yung nalalaman ko, love na love ko talaga mag-share. Wow.
And next question, brother. Totoo ba na may mga Protestant biblical scholar na naniniwala sa biblical ang prayers for the dead? Of course. Ito, salamat ah. Mm. Alam na alam natin, di ba, na marami ang umaatake sa atin na hindi na daw dapat natin ipagdasal yung mga yumao kasi wala na daw yung dasal natin. Actually, doon sa aklat na New International Biblical Commentary sa 1st and 2nd Timothy and Titus, sa isinulat ni isang kilalang Protestant biblical scholar na si Dr. Gordon Fee, doon sa kanyang komentary sa 2 Timothy chapter 1 verses 16 to 18, naniniwala siya na si Apostle Paul ay nanalangin sa namatay na si Onesiphorus. Ayan. Nung nag-pray siya kay Onesiphorus, nung time na yun, patay na si Onesiphorus. Maliban dyan, sino si Onesiphorus, bro? yung sa 2 Timothy chapter 1 verses 16 to 18 na isang lingkod ng Diyos. So nagpray si sa kanya. Nung during that time patay na si Onesiphorus. So nagpray si Apostle Paul sa kanya at yung mga scholars kagaya ni Gordon Fee, naniniwala siya na patay na si Onesiphorus during nung time na yun. Buti pagkatapos ng program ito, basahin mo yun. And then another one is si William Barclay, Dr. William Barclay. Isa to sa mga kinukot ng mga Iglesia ni Cristo eh. Si Dr. William Barclay, isang Protestant biblical scholar, sa kanyang aklat na letters to Timothy, Titus, and Philemon, doon sa page 175, naniniwala din siya, katulad ni Dr. Gordon Fee, na nanalangin si Apostle Paul sa namatay na si Onesiphorus. Ayan. Another one, napakaganda ng book na ito. I think kilala mo tayo, si C.S. Lewis. Kilala mo? Yes, apologies yan. Yung isang kilalang Protestant theologian. C.S. Lewis. Naniniwala siya. No? Siya mismo sinabi, sa kanyang aklat na The Letters to Malcolm. The Letters to Malcolm. May aklat yan na sinulat niya. The Letters to Malcolm, sabi niya, of course, I pray for the dead. Sabi niya yon sa aklat na yon. At of course, alam mo ba, yung si Dr. Gary Anderson, isang dating Protestante na isang translator ng Catholic Church as Catholic biblical scholar, isa ito sa mga nag-touch yata sa kanya yung paniniwala about purgatory at saka yung prayer for the dead. Ayan. Actually, na-repute niya ng mga Protestant biblical scholars na tulad ni Dr. John Walton sa kanila na IBB Bible Background Commentary sa page 570, yung aklat na commentary sa Old Testament, yung Ecclesiastes chapter 9 verses 5 to 6, di ba? Kinukot kasi yon ng ibang mga sekta laban sa atin na walang magagawa daw ang prayer natin para sa mga yumao. Kasi sabi doon, yung patay ay walang gawa. Pero in fact, hindi yan ang ibig sabihin ng Ecclesiastes chapter 9 verses 5 to 6. Ang ibig sabihin doon, according sa mga Protestant biblical scholars, ay yung mga patay, pag namatay sila, yung mga taong namatay na, hindi na sila pwedeng makikipag-banding sa atin sa mga buhay. Halimbawa, sa isang pamilya, namatay yung father. Correct. Yung mga anak at saka yung nanay ay lumabas sila, no? Punta sila sila kumain sila sa labas, so nag-enjoy. Hindi pwedeng makaparticipate na yung father na namatay na. Yun ang ibig sabihin ng Ecclesiastes chapter 9 verses 5 to 6 nung according doon sa Protestant biblical scholar na si Dr. John Walton sa kanyang commentary sa book of Ecclesiastes chapter 9 verses 5 to 6. Ayan. And next question, brother. Ito, parang nabanggit mo ito kanina. Totoo ba na may mga Protestant biblical scholar na naniniwala na si Apostle Peter ang rock sa Matthew 16 verse 18? Okay, salamat. Yes po. Unahin ko muna yan. Una, si Dr. Craig Blomberg, again, no? Yung author ng A Handbook of New Testament Exegesis. Tapos si Dr. Craig Blomberg Kinner na author ng IBP Bible Background Commentary New Testament, at saka yung author na si Dr. David De Silva, Protestant Biblical Scholar din ng
introduction to the New Testament, context, methods, and ministry formation. Itong tatlong biblical scholars, ito mga magagaling to sa Greek grammar eh. Sila ay naninigan na si Apostle Peter, yun ang rock na tinutukoy sa Matthew chapter 16 verse 18. Kasi para sa iba kasi ang Panginoong Hesus daw yung rock na yon. Kasi doon sila pumunta sa 1 Corinthians at saka sa Ephesians. Ang context naman yun eh, ibang grammar naman at syntax naman yun. Pero sa Matthew 16:18, sa syntax at saka sa grammar ng Greek, si Apostle Peter talaga yung rock na tinutukoy doon. Yung iba na sinasabi nila na kasi daw ay yung Petra ay feminine, yung Petros ay masculine. So hindi pwede mababaw na yun, hindi nagpapakita lang na hindi alam nila ang Greek. Kasi unang-una sa Aramaic, the exact pronunciation is Aramaic, Yun ay ang language talaga ng Panginoong Hesus, nagsasalita siya ng Aramaic. Doon sa Aramaic text ng Matthew 16:18, dalawang kefa ang nakasulat doon. Puro lahat yun feminine. Pero nung isinulat sa Greek text, yung Matthew 16:18, yung author ng Matthew, nilagyan niya ng second declension. Greek ending, yung kaya naging Petros siya. Kasi hindi pwedeng bigyan ng Greek feminine ending yung lalaki. Kaya yun, kaya naging merong Petros, Petra na sa Greek. Hindi kagaya nung sa Aramaic, puro lahat kefa, puro feminine lahat yun. Pero lahat ng yun, kung titingnan natin, ulitin ko yung sabi nila na hindi pwedeng gamitin yung feminine or hindi yung tumutukoy sa lalaki. Maling analysis yun kasi yung Hodos, yung Aletheia at saka yung Zoe sa John 14:6 ng John chapter 14 verse 6. Yung lahat ng yun na tumutukoy sa Panginoong Hesus na I am the way, the truth, and the life, yun ay feminine noun. So, grammatical gender is not the same as physical gender. Ayan. So, halos lahat ng mga biblical scholars na marunong or magaling sa Greek, naninindigan, na si Apostle Peter yung rock sa Matthew 16:18. Madugong pag-uusap din yun kasi syntax at grammar ng Yes. Hindi mo yun kukuha lang sa kasi si Elias Soriano nung umatake siya, nasabi niya bubo daw yung mga scholars natin. Naman siya ng lexicon. Hindi enough yun Hindi enough yung lexicon na yun. So sabi nga ng mga nagsulat ng kasi marami ngayong biblical Greek textbook at saka syntax. Pag hindi mo yun alam, huwag mo nang pakialaman yung New Testament. Hindi mo maintindihan yung New Testament kung hindi mo alam yung talaga, yung original text na. Especially doon sa grammar at saka syntax. Grabe ang lalim ng brother. And kaya kailangan talaga ang tawag dito talaga mag-research, palalimin pa yung nalalaman. Hindi lang basta yung kung ano yung nakikita or nababasa lang, Pag hindi talaga ito isa to sa mga pwedeng mag-lead sa atin sa sa isang bagay na dapat di tayo dapat makalimot. Pag hindi mo alam, hindi ka sigurado, magtanong ka sa simbahan. Magtanong ka sa simbahan. Maraming makagaling na pare diyan na pwedeng mag-explain. Or sa mga Katoliko, wag pumunta doon sa ibang sekta kasi or mali talagang ituturo sa iyo. Yes. Pero itong ibang nalalaman mo parang para bihira lang, para mahirap siya kung mga Hebrew, Greek, translation. Masipag lang talaga siguro ako mag-aral, brother, at saka sineryoso ko talaga na yan, babalikan ko ulit. Siguro yung desire ko talaga na pure intention na tumulong, yun ang isa sa mga nag-inspired sa akin na hindi ako dapat tamarin sa aking pagre-resource at saka sa aking pag-aral. Although na aaminin ko, marami pa akong dapat na pag-aralan talaga. Hindi naman kasi tayo tumitigil sa pag-aaral at kailangan yun. Kasi nga hindi maiwasan, merong mga nagtatanong. Yes. Pero currently, ano yung pinag-aaralan mo ngayon, brother? Kung meron ka. Ayun, kasi may mga books din naman ako. Pag merong mga bagong issue, nagbabasa din ako. Nire-review ko rin naman. Ayan. Pero meron ka masasuggest, actually sinabi doon sa recent program siguro, sa mga viewers natin na saan nila pwedeng mabasa itong mga sinasabi mo? Actually, doon sa mga interesado talaga na pumili ng mga references, sa Amazon marami kapag pipilian.
Sa ibang bansa pa yan eh. Oo. Oo. Pero kaya nga, dito kasi sa Pilipinas, bihira ka lang makakakita ng mga books na yan. Yun nga eh. Oo. Amazon, nung time kasi na sa awa na rin ng Diyos, nagkaroon ako ng mga pagkakataon na maka-save ng extra money. So, yung mga extra money na na, na set aside ko, yun ang binibili ko ng mga books. At sa awa ng Diyos, sa maraming years na nagamit ko rin sa pag-share ito sa iba. Lalo din sa mga kasamaan ko sa ministry na nagtatanong din sa akin. Pero hindi ka lang madali, of course. Yung sinasabi mo na Sobra. sakit sa ulo or tumudugo na yung hindi talaga siya madali. But of course, kung interesado ka talaga, pag nag-pray ka para gusto mo talaga makatulong, Yes. man yun ang Panginoong Diyos sa'yo eh. Ask for the Holy Spirit, no? And of Wow. course, tanong ka rin sa church. Mahirap kasi yung sasabihin mo, ang Holy Spirit na lang ang bahala sa akin, tapos ayaw ka ng sarili mong sekta. ibang usapan naman yun. Oo. Paglabas mo ng kwarto mo, pero ka lang, ano? Grabe. And next question, brother. Totoo ba na ang mga Protestant biblical scholar kagaya ng Catholic Church ay naniniwala na si Nero ang tinutukoy sa Revelation Revelation 13 chapter 16 verse 18? Okay. Isa yan sa mga, di ba? Isa yan sa mga controversial topics, yung 666, di ba? Yung Mark of the Beast. Yes, yes. Oh. Natatawa nga ako kasi nung pandemic, nadamay pati yung yung Vaccine. vaccine, no? Yun daw ang Mark of the Beast. wala ako doon. Tapos, kung hindi pa yan dumadating, yung meron si Obama, si Bill Gates, sino pa yan? Yung iba doon na ATM daw. Oo, dami na kinakapit dyan eh. Pero ngayon ito kasi yung paninindigan natin ng Catholic Church, lalo na yung mga scholars natin, naninindigan tayo na si Nero Caesar yung tinutukoy na doon sa Revelation chapter 13 verses 16 to 18. At nabasa ko actually sa Breaking the Code, Understanding the Book of Revelation. Sinulat ito ng isang kilala. Ito ang para sa lahat ng Protestant biblical scholars, ito ang pinaka-top one. Mentor ito ni Bart Ehrman. Kaya lang si Bart Ehrman lumihis ng landas eh. Si Dr. Bruce Metzger. As far as I know, siya yata yung editor ng Your Revised Standard Version na Bible. Magaling talaga itong marami akong books niyan eh. Ayon sa kanya doon sa pages 76 to 77, meron kasing textual variants sa Book of Revelation eh. Merong manuscript nang nakasulat ay 616. Meron namang manuscript 6. Pero kahit alin doon, pare yung tumutukoy kay Nero yung manuscript na yun. Wala nang iba. Yung iba nga sabi nila ang Pope law natin eh. Yes, so Delikado yun. ICGS yun. Yun ay para sa self-interpretation. interpretation na yun. Sabi daw ng iba, Holy Spirit na lang daw magtuturo sa kanila. Pero paiba-iba yung yung interpretation nila. Meron ang Pope, merong si Barack Obama, merong COVID-19, merong, ilang Holy Spirit na yan. Pati susundan natin yung logic nila. Dami na. Hindi pa nagkakaisa. Ayan. Now, aside from that, doon sa New International Commentary on the New Testament na sinulat ni Dr. Robert Mounce, sabi niya doon, naninindigan din siya sa commentary niya sa Book of Revelation na si Nero din yun. And then, yung aklat na isinulat ni Dr. Marian Thompson at saka ni Dr. Joel Green na Introducing the New Testament, its Literature and Theology, sa page 750, sabi doon na si Nero din ang tinutukoy na sa Book of Revelation. Mga Protestant biblical scholars ng ito, naninindigan na hindi yun ang Pope, hindi yun si Barack Obama, hindi yun si Bill Gates, hindi yun kung ano pa dyan na ini-interpret ngayon ng mga anti-katoliko, yun ay si Nero. That is critical analysis. Yan po ay bunga ng kanilang masusing pag-aaral. Hindi po yan dunong-dunungan. So yan lang po. I hope na sa talakayang ito, marami pong napulot
or natutunan yung mga kapatid natin na maisishare Yes, sobrang ang dami, brother. by. Or of course, gusto ko pang mag-share ng iba. Marami pa, pero of course, kulang na kulang tayo sa time. Maybe sa ibang pagkakataon. Oo. Yeah, pero may last pa dito, brother. May mga Protestant biblical scholar ba na ang kanilang mga professor ay mga Catholic biblical scholars? Yes. Oh, maraming salamat. Una, yung si Dr. Eugene Ulrich, isa sa mga translators ng New American Bible Revised Edition, actually, isa sa mga expertise niya yung Dead Sea Scrolls. Napag-alaman ko na yung co-author niya pala sa English translation ng Dead Sea Scrolls na si Dr. Peter Flint, isa sa mga kilalang Protestant biblical biblical scholar or translator na protestante. Yun pala ay isa sa mga students niya. Yan. Tapos si Dr. Lee Martin McDonald na binabanggit ko kanina na kilala at sikat na Protestant biblical scholars na ginagalang ng mga Protestant biblical scholars at ini-interview sa kanilang mga programs. Yun ay isa sa mga students ni ni Father Brian Daly, yung isang paring ang expertise niya ay sa Church Fathers na nagtuturo sa University of Notre Dame. Yan. Kaya minsan nag-usap kami sa email. Sabi niya, i-regards mo ako kay Father Brian Daly kasi naging professor niya daw ito. Ayan. At napag-alaman ko rin recently kay Dr. Harold Adrins, isa rin sa mga Catholic biblical scholars natin, na marami pala siyang naging students na mga Protestante na ngayon mga scholars na kumbaga naging advisor pala siya sa thesis ng mga scholars na yun. Kaya ito nagdanda nito para sabihin ng iba na mga tanga or mga masakit ha, pero kailangan ko tinang sabihin, sinasabihan tayo ng mga Katoliko na mga tanga tayo, bubo sa Biblia. Pero titingnan mo naman yung mga scholars na mga Protestante, nagpaturo pa, naging professors nila yung mga scholars natin. Correct. Ayan, isang sampal ito doon sa mga nagsasabi na walang alam ang Catholic Church sa Scripture. Ayan. So maraming magagaling na mga scholars natin na naging professors ng mga Protestant biblical scholars. Yes. Yun nga, pero syempre sasabihin naman nila na kung mga Katolik bakit di na lang sila lumipat ng Katolik yung common, di ba? Pero yun nga, hindi natin alam. Personal. Ayaw ko sabihin. Ngayon, pag sinabi ko ba na yun baka sa pera, hindi ko alam. Nanghahatol na tayo, masama yun ayaw ka na mag-isipin. Baka kumikita sila doon. Ayoko mag-isip ng ganon. Kasi masama yun kung ano man yung actually na hindi pa sila lumipat or bumalik sa Catholic Church, kung dati ba sila mga Katoliko, hindi natin alam kung ano talaga ang real ano talagang tunay na dahilan doon. Basta bahala ng Diyos doon. Pero alam ko kapag talaga ang Diyos na talaga ang gumawa ng paraan. Katulad ni Dr. Scott Hahn, di ba? Scott Hahn. Si Dr. Scholar yun Si Dr. Gary Anderson, yung Protestant biblical scholar dati na naging Katoliko biblical scholar ngayon ng ating simbahan. So, ayan, naging Katoliko na. So, ang Diyos lang naman kasi makaka-convert hindi naman tayo Yung kaalaman natin, yung knowledge natin, pag hindi yun sinamahan ng grace ng Diyos, hindi mako-convert or matatouch yung tao. Ang Diyos talaga nagko-convert, hindi tayo. Amen. Yan. So, grabe, brother. Ang dami kong natutunan sa'yo at para ka na nag-aral dito sa mga binahagi mo. And thank you so much, Brother Dwayne, sa pag-share mo ng knowledge and wisdom. I'm sure na marami sa ating mga viewers, mga ka-faith, baka paulit-ulit pa nila itong panoorin para mas maintindihan nila kasi di mo siya pwedeng maintindihan ng isang lang Kung i-discuss natin lang isa-isa yung 8 questions mo, kulang na kulang ang 5 oras. Kaya lang. Kaya nga. Yes. At baka sa susunod, baka meron pa tayo ulit mapag-usapan. I'm sure marami mas knowledge na meron ka. Ibang discussion na naman ang natin. Kasi marami yung naman maraming nakikinabang naman sa discussion na ito. Tama.
At brother, sa ating mga viewers, saan ka pa nila pwedeng mapakinggan, masubaybayan at Pwede nila akong i-follow doon sa matutunan aking ka? personal na Facebook account sa Dwayne Cartojano. Pwede niyo po ako ma-follow doon. Magpo-post po ako ng video at saka ng mga articles na may kinalaman sa scripture at saka sa apologetics. And yung radio program nyo, brother, sa diocese? Every Thursday from 7 to 9, meron kaming program na patag. Nagsasalita kami ng Pataga. Tagalog, wikang Tagalog ba? Naintindihan? Sa Facebook page, Yes po, makikita yun, di ba? ng Pamati or Kasak, doon yung kami masusundan nyo. Kasi kaka-approve lang para magkaroon ng program ito. I think mga 3 weeks pa lang yata, hindi pa na, bago pa lang. Mapapakinggan din ba niya sa mga radio FM? Oo. Yung 88.1 Spirit FM kasi kami dito. Pero hindi ko na alam kung hanggang saan naabot yun. Pero of course doon sa Facebook page ng Kasak at saka ng Pamati, makikita lahat yun dito sa Pilipinas kung saan man sila naroon. Saka doon sa mga bansa. Yes. And brother, yung mga libro mo, baka gusto mo ding i-share at i-promote sa ating mga viewers niyan. Yung aklat ko po na The Catholic Church as the Answer, Volume 1, at saka yung The Catholic Church as the Answer, Volume 2, kasama ko po si San Benedicto. At saka yung OJAM na nanalo ng nakaraan na September 15, 2023 sa 7-Day Cardinals at Catholic Book Awards. Available po ang lahat ng ito sa Shopee at saka sa Lazada, at saka po meron kung minsan stocks doon sa National Bookstore. Or kung nasa Quezon City po kayo, puntahan niyo po yung Claretian Communications Foundation doon sa kanilang mga bookstores. At makakakuha po kayo ng mga kopya nito. Yung mga pinag-usapan natin, mababasa din ba nila doon yan? May share ka din? Ayan. So ilalagay ko na yung details, brothers, dito para mas madali na ma-access yung mga resources na ginagawa mo. Ayan. So maraming salamat, Brother Dwayne, sa pagkakataon at oras na binigay mo at para talaga kami nag-aaral tuwing nakakausap kita. At dami ko new learnings from you, brother. Maraming salamat. And then the last word, bago kami humingi ng closing prayer sa'yo, Brother Dwayne. Any last words sa ating mga viewers? Yung ko po ay pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral sa pananampalatayang Katoliko. And of course, ulitin ko ulit yung basta po yung intention natin sa mga ginagawa natin ay pure, sa with love at saka sa pagtulong. Definitely, yung mga bagay na parang mahirap, no, kagaya na sabi mo, yun ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kasi pag alam naman ng Diyos kung saan mo yun gagamitin, ipagkakaloob talaga yun ng Diyos yun. At magiging happy ka dun sa ginagawa mo. Amen. Ayan, so thank you so much, Brother Dwayne. At baka pwede kami humingi ng closing prayer sa'yo, brother. Manalangin po tayo sa the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Uwakain namin ba? Salamat po sa amin sa talakayang ito. Yes, Lord. Sabahan mo kami sa lahat ng aming ginagawa, sa aming pag-aaral, sa aming pagtulong sa aming kapwa, sa aming mga ginagawa para sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kasama ng sa church, sa trabaho, wherever we are, wherever we go, sa lahat po ng ginagawa namin. Gabayan mo po kami na matutunan namin na magpakumbaba, magpatawad. Amen. Of course, mahalin ang mga ginagawa namin, especially yung mga ginagawa namin para sa church at para po sa glory po ninyo. Patawarin mo sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa lahat ng pagkukulang, at lahat po ng kailangan namin araw-araw, especially sa spiritual needs namin, ay kililip up po namin ito lahat sa iyo. Lahat po ng ito ay inihiling po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa pamamagitan po ng panalangin ng aming ina na si Beril. Yes, Lord. Amen. Amen. And the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Ayan. So maraming salamat, Brother Dwayne. At
hope to have another session with you at I'm sure marami pa rin kami matututunan sa iyo at rest assured na I'm always praying for you, brother, at maraming salamat po. Let's pray for one another po, brother. Yes po, bro. Bye!